Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nagdagdag ako ng 1,000,000 leon, at si Han Sanchen, may suporta man siya o wala ay pangalawa sa wala, dahil kahit na mayroon siya, hindi siya makakaligtas sa lahat. Madaling sabihin, ngunit gusto ko lang sabihin kay Han Sanchen na dahil plano naming salakayin siya, talagang imposibleng bigyan siya ng anumang pagkakataong makatakas. Pagkatapos na may sama ang mga reinforcements bukas ng umaga, dodoblehin ko ang bilang ng mga tao sa frontline. At the same time, huwag masyadong pabaya. Kung tutuusin, napakalaking bagay ang nagawa ni Han Sanchen, kailangan pa rin nating mag-ingat sa kanyang individual na kakayahan. Tumango ang espesyal na sugo, Elder, ano ang ibig mong sabihin, outside defense? Tama, kung matalo si Han Sanchen, imposibleng maupo at maghintay sa kamatayan, kaya tiyak na pipiliin niyang tumakas sa halip. Kung hahayaan ng 1.8 milyong tao na makatakas si Han Sanchen, pag-isipan mo ito. May katulad kaming relasyon sa isang lugar tulad ng Chanmo Castle. Ano ang pagkakaiba? Lahat ng ito ay kahihiyan lamang sa haligi ng kahihiyan, sabi ng matanda. Sa katunayan, kung may nangyaring ganito, natatakot ako na maging biro sila sa hinaharap. Ang mga tao sa kanilang war zone ay hindi man lang mag-iisip na itaas ang kanilang mga ulo kapag sila ay nasa punong tanggapan sa hinaharap. Naiintindihan ng subordinate na ito na pagdating ng panahon, ang subordinate na ito ay tiyak na magpapadala ng mga tao upang ibalot ang isa pang 3 layer ng depensa direkta sa labas ng ating battle circle. At the same time, magpapadala ako ng malaking bilang ng mga elite teams para magpatrolya dito. Kahit sa ang ruta madaanan ni Han Sanchen, hindi may iwasang mahadlangan siya ng 3 layer ng depensa. Kasabay nito, kung mayroong sapat na mga patrol, maaari nilang agad silang suportahan. Sa sandaling dumating ang suporta, si Han Sanchen ay lalaban ng higit pa, dahil mas maraming suporta ang susunod. Pagdating ng panahon, matrap siya sa kamatayan. Sige, maghanda na tayo. Oo, matapos umalis sa tent, maganda ang mood ng sugo. Napakaraming tao ang namatay o natalo ni Han Sanchen. Ngayon, may pagkakataon siyang sumikat at talunin si Han Sanchen. Naturally, ito ay isang napakasayang bagay. Sa hinaharap, ang kanyang pangalan ay tatatak din sa buong mundo kasama ng mga demonyo. Tuldok-tuldok-tuldok, sa Yetian City. Pare, tingnan mo ang sitwasyon sa labas, bukas na ng umaga dapat magsimula ang laban. Sa City Lord's Mansion, nagmamadaling pumunta si Luo Yinger kasama ang kanyang kasambahay. Tama na, ibinaba ni Luo Jin ang librong binabasa niya, tumango, at bumantong hininga, ngayong napakalaki ng hukbo, tapos na ang dating tukso, at hindi maiiwasan ang matinding labanan. Ama, kamusta na kaya si Han Sanchen? Nakakulong pa rin ba siya sa pribadong silid? Nagmamadaling tanong ni Luo Yinger. Tumango si Luo Jin, ayon sa mga gwardya, araw-araw nasa pribadong silid si Han Sanchen at hindi siya umaalis ng kalahating hakbang. Gayunpaman, hindi mo kailangang mag-alala, maganda ang buhay niya, at mag-o-order siya ng maraming masasarap na alak at karne araw-araw. Alam kong nakatira si Han Sanchen dito, ngunit kung hindi ko alam iyon, sa tingin ko ay isang baboy ang nakatira doon. I said, Luo Yinger pouted, sino ang nag-aalala, nakita ko lang na ganito ang sitwasyon ngayon, kung ganito pa rin siya, ano ang gagawin niya bukas? Uulan, at ikakasal na ang nanay ko. Mayroong ilang mga bagay na hindi mapipigilan. Ang katulong ay bumulong at sinabi sa malamig na boses, sa ilang sandali, naisip ko talaga na ang Panginoon ng lungsod ay nagsabi na Han Sanchen tamang magkaroon ng iba pang mga plano,
Ngunit habang tinitingnan mo ito, huwag na nating pag-usapan ito, at ang ginang ay magiging malungkot pagkatapos ng ilang sandali. Bagamat ilang araw na ang nakalipas, tinawag ni Luo City Lord ang mga susunod na salita ng mga tao. Si San sa mga susunod na araw ay tinawag na Diyos ang mga salita ni San, ngunit ang Sanchen ay nagpahayag ng mga susunod na salita ng Diyos ng Luo City, ngunit si San sa mga sumunod na salita ay ginawa ni San ng Diyos ang mga sumunod na salita. Si Han Sanchen na hindi umalis sa bahay ay medyo nadurog ang kanilang puso. Ngayon, nang ang kaaway na si Chen Bing ay nasa harapan, nang makitang ang poster na iyon ay ganap na nagwasak sa kanila pagkatapos ng lahat, gaano man kaganda ang sinabi ng Panginoon ng lungsod ng Luo, ngunit ang kanyang hukbo na may 800,000 ay tunay na. Mayroon akong balita na ang kabilang partido ay nagpadala ng dagdag na balita sa Luo, dahil siya ay nagpadala ng 1,000,000 mga tropa unti-unting nawalan ng tiwala kay Han Sanchen. Kahit gaano pa kaganda ang ginagawa ni Han Sanchen, wala itong silbi sa harap ng ganap na pagsupil. Ama, ganoon ba talaga? Narinig ko na makakarating kami sa paligid ng Yetian City bukas ng umaga. I think, Han Sanchen really can't escape this time. Luo Jin shook his head heedlessly. Siguro, baka may sariling plano si Han Sanchen, pero kahit gaano pa kaganda ang plano, hindi nito kayang pantayan ang halos 2,000,000 lalaking nakaitim. This is hitting a stone with a pebble. Sino bang nagsabing hindi ako makakatakas gamit ang mga pakpak? At bigla na lang dumating ang tatlo, at sa sandaling iyon, may biglang banta sa kanila. Tumingin sa likod. Han Sanchen. Han Sanchen. Ikaw, bakit ka nandito? Ikaw, di ba dapat nasa private room ka ng restaurant? Dilat na dilat ang mga mata nilang tatlo. Malinaw na mahirap paniwalaan na biglang lilito si Han Sanchen sa oras na ito. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, nakakainip na manatili sa pribadong kwarto ng maraming araw, lumabas ka para mamasyal, nga pala, ano ang pinag-uusapan mo ngayon? Sa sandaling matapos magsalita si Han Sanchen, napagtanto ng mga gwardya sa paligid na si Han Sanchen ay nakapasok sa hindi malamang dahilan, at agad na sumugod. Napakahiya para sa tatlo ni Luo Jin na tanungin ni Han Sanchen, ngunit sa kabutihang palad ay dumating ang mga gwardya at binigyan siya ng pagkakataong masira ang awkward na kapaligiran. Kinawian niya ang kamay para hudyat na umatras ang mga tanod, at saka ngumiti at sinabing, "Nako, wala namang dapat pag-usapan, kaya lang, nalampasan na ng mga tao sa labas ng lungsod ang hangganan, at mukhang aatake na sila, kami, nag-aalala kami sa iyo, kaya, at nag-chat. Kausapin na patayin si Han." Sabi ni Han Sanchen. Wala ni isa sa tatlo ang nakasagot sa mga salita, bawat isa ay yumuko at tumingin sa lupa sa kahihiyan. Ngumiti si Han Sanchen, joke lang. Kung patay na talaga ako kapag may nagsabi ng ilang salita, natatakot akong mamatay ako ng maraming beses. Ang mga salita ni Han Sanchen ay nagpababa kay Luo Jin at sa iba pa. Itinaas ni Luo Jin ang kanyang ulo at bahagyang ngumiti, oo, napakalakas ni Hero Han, kaya natural na maihahambing siya. Siya nga pala, ano ang ginagawa mo habang nakatayo dito? Halika, maupo ka sa silid sa likod. Panipi, Yinger, bigyan si Daxia Han ng pinakamagandang tsaa para sa kanyang ama. Medyo nasasabik si Luo Yinger, sa wakas ay lumabas si Han Sanchen, nang makitang hindi siya tumanggi na uminom ng tsaa, masaya siyang pumayag, at pumunta upang kumuha ng tsaa kasama ang kanyang kasambahay. Pumasok ang dalawa sa main hall, at umupo si Han Sanchen sa guest seat. Nang makita ang ngiti at sigasig ni Lord Luo, hindi sinasadya ni Han Sanchen na magsalita sa kanya, at dumiretso sa pintuan, "Okay, Lord Luo, alam mo at ako pareho na tiyak na hindi ako pumunta dito para sa tsaa." Panipi, syempre si Luo Jin ay napakalinaw tungkol dito. Ngunit ang bagay na ito ay hindi pa rin maganda. Una siyang nagtanong, nang makitang nagsalita na si Han Sanchen, kaya hindi niya sinasadyang magpatuloy sa pagpapanggap, at sinabing, kung gayon, ano ang mahihiling ni Daxia Han? Sabihin mo lang, kung kaya ni Luo, gagawin niya. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, totoo na kailangan ko ang tulong ni Lord Luo. Magsalita ka, nakikita ko na ang Yetian City ay hindi nagtatanim ng pagkain, kaya ako ay napaka-curious, saan nanggagaling ang pagkain sa Yetian City? Ang Yetian City ay pangunahing nakabatay sa kalakalan,
kaya karamihan sa mga pagkain ay mula sa mga bahay kalakal. Bahagyang kumunot ang noo ni Han Sanchen nang marinig ang mga salitang, hindi ba ang Yetian City ay nagtatanim ng pagkain? Umiling si Luo Jin, hindi pala ito nakatanim, bakit ito tinatanong ni Han Daxie? Medyo nabalisa si Han Sanchen, umiling at nagsabi, alam mo rin na mayroon akong isang regiment ng mga kabalyerya, 10,000 sa kanila, kaya kailangan nilang kumain at uminom. Nang makitang ito ay pakikitungo sa mga rasyon ng militar, ngumiti si Luo Jin, lumalabas na si Hero Han ay gusto ng mga rasyon ng militar, na madaling sabihin. Kahit na ang Yetian City ay hindi magtanim ng pagkain, ang matanda ay maaaring magbigay ng mga rasyon ng militar kay Hero Han. Magkano ang gusto mo? Kung mayroon nito ang may-ari ng Luo City, maibibigay niya ito sa isang mayamang tao. Mabibili ito ni Han sa doble sa orihinal na presyo. Bukod dito, gusto rin ni Han ng ilang mga buto. Ito ang pinakamaganda. Kung tutusin, alam mo na ang pagbibigay sa mga tao ng pagtuturo sa isang tao kung paano mangisda ay mas masahol pa kaysa sa pagbibigay ng isda. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Luo Jin. Tuldok, nang marinig ang sinabi ng bayani, tila, siya ay lubos na kumpiyansa sa hinaharap. Kung hindi man lang niya makayanan ang laban na ito, bakit gugustuhin ni Han Sanchen ang mga binhi? Ano ang silbi? Tandang pananong. Tiwala sa sarili, problema ng mga buto, bagamat walang tao sa mansyon ng Panginoong Lungsod pansamantala, maipapangako ko sa iyo, kahit na ito ay paghahanap sa buong magdamag. Bawat pamilya sa Tiancheng, tiyak na ihahandog ko ang mga binhi gamit ang 2 kamay. Mabuti, gayunpaman, dapat mong malinaw na walang gagawa ng mga bagay para sa mga patay. Sabi ni Luo Jin. Okay, since that's the case, Mr. Han has a discussion, what do you think? Hero, please tell me. Lahat ng pagkain, pati na ang mga buto, ay binili ni Han sa dobleng presyo. Pakiusap, tulungan mo ang Panginoon ng lungsod upang mahanap ang mga paninda. Kakailanganin ko ang pagkain bukas. Ang mga binhi naman, kung nagkataon na nanalo si Han, ibibigay na lang sa akin ng Panginoon ng lungsod. Panipi, at kapag natalo ako, iiwan ko pa rin ang pera sa iyo, ngunit ang mga binhi ay ibibigay sa Panginoong Luo, okay. Nang marinig ito, si Luo Jin ay natigilan saglit, at pagkatapos ay tumawa. Ito ay syempre posible. Anyway, hindi mawawalan ng pera sina Han Sanchening at Luo Jin, dahil ang presyong ibinigay niya ay lumampas na sa orihinal na presyo. At kung matalo si Han Sanchen, hindi man lang siya mawalan ng pera, at maaari pa siyang kumita ng maliit. Sa partikular, lahat ito ay mga pampublikong account, at ang mga lihim na account ay mas karapat-dapat sa pag-areglo. Kung tutusin, kung manalo si Han Sanchen, natural na makatipid ng malaking halaga ang mga buwis ngayong taon. Okay, kung magsalita si Han Daxie, tiyak na susunod si Luo. Then we'll make a deal. Nagkatinginan ang dalawa at ngumiti, at sa pagkakataong ito, dahan-dahan ding pumasok si Luo Yinger kasama ang katulong na dala ang brewed tea. Nang makita ang kanyang ama na masayang nakikipag-chat kay Han Sanchen, hindi niya maiwasang magtanong ng nakangiti, ano ang pinag-uusapan niyo? Napakasaya ba ninyong kausap? Nang makitang may kumpiyansa si Han Sanchen na gumawa ng ganoong appointment, natural na nasa magandang mood si Luo Jin, ngunit hindi mababa ang kanyang EQ, kaya hindi niya direktang ipinaliwanag ang dahilan, na nagsasabing, wala lang, nakipag-chat lang si Mr. Han ng konting kasayahan, sandali lang ng kagalakan. Halika, bayani Han, ipagtitimpla kita ng tsaa sa halip na alak. Itinaas ni Han Sanchen ang kanyang tasa at bahagyang itinaas ang kanyang kamay. Pagkatapos magbayad, bahagya siyang uminom ng isang tasa ng tsaa. Ang aftertaste ay mabango at matamis sa bibig, na talagang misteryoso. Magandang tsaa, puri ni Han Sanchen. Ang isang ginoo ay gumagawa ng masarap na tsaa, at kapag bumisita si Daxie Han, maaari akong maglabas ng gayong kayamanan. Kung gayon, salamat sa City Lord Luo. Nakangiting sabi ni Han Sanchen. Nang makitang masaya ang pag-uusap ng dalawa, nag-ipon ng lakas ng loob si Luo Yinger, at pagkatapos ay nagsabi, nga pala, Han Daxie, alam mo ba ang kasalukuyang sitwasyon sa labas ng lungsod? Ako, Miss Luo, nandito ako ngayon. Para sabihin sa iyo ang totoo,
ayaw banggitin ni Han ang digmaan, na nakakagambala sa aking kalooban. Pero, hindi nakaimik si Luo Yingger, halatang nag-aalala siya sa kung ano ang gagawin ni Han Sanchen bukas, ngunit nasa kalagitnaan lang siya ng pagsasalita. Ginagawa din ito ng aking ginang para sa iyong kapakanan, huwag kang masyadong ignorante. Galit na sabi ng maid. Hindi rin nagalit si Han Sanchen, bahagyang kinuyam niya ang kanyang mga kamao at ngumiti kay Luo Yingger. Alam ni Han ang mabait na intensyon ng prinsesa, pero ayaw talagang pag-usapan ni Han ang tungkol sa digmaan. Hinarang muli ang mga salita ni Luo Yingger, at hindi nasisiyahang sinabi ng kasambahay, "Miss, hindi ko ito pinahahalagahan, kaya itigil mo na ang pag-uusap tungkol dito." Tama, talagang ayaw kong ilabas ang digmaan. Kung tutusin, hindi ko alam kung paano ako mamamatay bukas. Ngayon kapag ang isang monghe ay tumama sa orasan para sa isang araw, maaari na lang siyang maggulo. Sa pagharap sa gayong pangungutya, mapait na ngumiti si Han Sanchen, at tinatamad na makipagtalo sa kanya, hinahayaan siyang sabihin ang gusto niya. Oo, nakangiting sagot ni Han Sanchen, kinuha ang tasa ng tsaa at nagpatuloy sa pag-inom. Alam din ni Luo Jin na ayaw ni Han Sanchen na patuloy na masangkot sa paksang ito, kaya binanggit niya ang paksa at pinag-usapan ang iba pang mga bagay. Pagkatapos mag-chat ng halos kalahating oras, tumayo si Han Sanchen para umalis sa Luo Mansion. Sa oras na ito, ang dalawang panig ay talagang walang pinag-uusapan tungkol sa anumang masustansyang paksa. Ang mga chat ay walang iba kundi ang ilang pang-araw-araw na gawain o ang kaalaman sa mundo. Nalaman din ni Han Sanchen ang ilang kawili-wiling mga nakaraang kaganapan ng Yetian City mula sa mga chat na ito. Pagkaalis ni Han Sanchen, agad na hindi nasiyahan ang dalaga, mukhang napakatagal nang nanatili ni Han Sanchen sa pribadong silid, at nagsisimula na siyang makaramdam ng kaunting pagkabagot. Pumunta ka rito para makinig sa ating usapan tungkol sa nakaraan sa Yetian City, nakaraan. Bahagyang ngumiti si Luo Jin, ngunit hindi nagsalita. Pumunta dito si Han Sanchen, kakaiba talaga, gusto niyang bumili ng pagkain saglit, pero saglit siyang umiwas tungkol sa gyera, hindi niya talaga alam kung anong klaseng gamot ang ibinebenta sa Lang. Hindi ka nagsasalita, sa tingin mo ba ay may kudeta siya? Huwag kang managinip, hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano ang gusto niyang gawin. Nang makitang wala ni isa sa kanila ang sumang-ayon sa kanya, ang katulong ang unang nagsalita. Oo naman, nang marinig nila ang sinabi niya, hindi nila maiwasang tumingin ng diretso, bagamat sa tingin nila ay wala siyang masasabing mabuti. Ang ugali ni Han Sanchen ngayong gabi ay talagang hindi kapanipaniwala, baka may masabi talaga itong babaeng ito, kaya naman, tumingin siya sa kanya nang nagtataka. Then tell me, anong gusto niya? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!